Hello mga kasaka. Ipakita ko sa iyo itong dalawang baboy ko at kung paano ko sila na-survive sa panahon ng taglamig. Sobrang lamig kasi dito sa amin. Kaya tingnan niyo, sila ngayon ay nakasurvive. Dalawa po ito, dalawa. So ganito po ang ginawa ko, pakinggan niyo at pwede niyo gayahin. Mga kasaka, alam niyo, sa panahon ng taglamig ay talaga namang apektado yung mga baboy natin. Talagang sila ay mababansot. Kasi nga yung pagkain nila ng feeds, hindi sila gaanong aktibo sa kanilang digestive system. So ganyan ang mangyayari. Halimbawa, kapag sobrang lamig, hindi sila gaanong makakain din. At hindi rin sila gaanong aktibo. So napaka-delikado yung mga baboy natin kapag ganyang sobrang lamig ang panahon. Biruin mo, hindi sila makakain, hindi sila gaanong aktibo. So anong mangyari? Siyempre papayat sila, babansot sila. So ganyan po ang mga pangyayari sa mga baboy natin kapag ganyan na sobrang lamig ang panahon. Kagaya ng isa na yan, medyo ano siya, maliit ang katawan, payat. Ayan, tingnan niyo. So ganyan ang mangyayari sa mga baboy natin. Imagine 2.5 months na yan. Pero ang mahalaga ay nakapag-survive sila kahit hindi sila malaki sa kanilang katawan. Kagaya nito, isang buwan nang nawalay, ganyan pa rin kalaki. Iyan, 2 buwan nang mahigit nawalay, ganyan pa rin siya kalaki. So may mga rason kasi yan. Kaya ang sinabi ko kanina, hindi sila makakain at sobrang hindi gaano aktibo yung digestive system nila kapag ng maliit ang panahon, malamig ang panahon. Ang importante ay nakapag-survive sila. Ayan, nakapag-survive sila. So ano yung naging ano ko dito? Ano yung naging diskarte ko? Kaya nakikita niyo ang diskarte ko. Napakasimple lamang. Mga kasaka, naglagay ako ng mga ganyan, tabing. Tabing, tingnan niyo, tabing, tabing, tabing. Tabing lang na mga lumang yero ang ginamit ko dyan. Mga kapwa ko magsaka, mga kababoy ko dyan. Ganyan lang. Yun yan. Install ko dyan sa pig pen ko. Ganyan. Meron din dito. Yeah, so ganyan lang po ang gagawin natin. Kung maaari ay huwag nating silang expose sa sobrang lamig ng panahon. Okay. So ganyan po ang dapat nating gawin. Meron pa akong isang tip na ibigay sa inyo. Maglagay tayo ng mga ganyan, mga higaan nila. Pwede tayong maglagay ng mga sako o mga lumang damit para sa ganun meron silang higaan. Okay? Lalo na kapag tag-ulan talagang mababasa ang flooring, kaya maglagay kayo ng ganyan na sa lugar na hindi ganong tatamaan ng ulan. Ganyan, tingnan niyo. Okay? So ganyan lamang po ang gawin natin sa mga baboy natin. Okay, so ito naman ay applicable lang ito sa mga baboyan natin na maliliit. Okay, alam nyo kasi yung mga malalaking baboyan controlled yung temperature dyan. So hindi, wala silang problemahin dyan. Hindi kagaya sa atin na sa mga backyard lang na ganito ay talagang mangyari yung ganyan na hindi natin sila masyadong nabibigyan ng tamang temperatura. Kaya madalas ganyan ang mangyari. Mababansot yung mga baboy natin. Ang mahalaga, buhay sila. At pwede natin silang ulit bigyan ng pagkain nila, tamang pagkain kapag gumanda na po yung panahon. Kagaya ngayon, maganda na po yung panahon. Pwede na natin silang bigyan ng mga dagdag na pagkain, sustansya sa kanilang, magbitamina tayo at magpurga tayo sa kanila. Ayan, talagang katandaan mga kasaka,
mga kababoy, kapag nagpalit kayo ng feeds, ay nako, magpalit na rin kayo ng magpurga na rin kayo sa inyong mga baboy. So ayan mga kasaka. So ayan, dalawa lang itong inalagaan ko. Dalawa lang ito. Okay, so ayan. Babay na po sa ating lahat mga kasaka. God bless sa ating lahat. Ingat-ingat tayo sa ating ginagawa. So babay na po sa ating lahat.